Ang Department of Energy ay tinitingnan ang pagsisimula ng pagdrilling ng 4 na mga wells ng exploration at iginawad ang 8 mga bagong kontrata ng petrolyo sa taong ito upang mapalakas ang industriya ng langis at gas ng bansa. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. 8 mga kontrata sa serbisyo ng petrolyo ang naghihintay sa lagdan ni Pangulong Marcos Jr. at maaaring mangyari ito sa loob ng unang kalahati ng taon, ayon sa isang opisyal ng Department of Energy, DOE. Sabi ni DOE Undersecretary Alessandro Sales, posibleng magkakaroon kami ng mga bagong 8 kontrata sa unang kalahati ng taong ito. 8 kontrata ang nasa tanggapan ng Pangulo para sa pagpapatupad. Ang 8 ito ay isang kombinasyon ng mga paunang natukoy na lugar, PDA, at mga hinirang na lugar, NA, sa ilalim ng DOS Philippine Conventional Energy Contracting Program, PCEP, isang transparent na mekanismo ng pagbibigay ng serbisyo ng petroleum na nagpapahintulot sa gobyerno na bumuo at gumamit ng indigenous petroleum mga mapagkukunan sa ilalim ng isang kontrata sa serbisyo na may kwalipikadong lokal at internasyonal na mga kumpanya ng pagsaliksik. Maaaring alalahanin na itinataguyod ng DOE noong nakaraang taon sa opisina ng Pangulo ang paggawad ng mga service contract na ito matapos itong tapusin ang 2024 Philippine Energy Bid Round, na nakilahok ng mga kilalang international players sa hydrogen at petroleum exploration and production. Pagkatapos nito, ang DOE ay nakatanggap ng mga aplikasyon para sa mga service contract na nahuhulog sa ilalim ng PDA PH1 at 2, na kung saan ay matatagpuan sa gitnang Luzon, PDA BP2 at 3 sa Bangsamoro Autonomous Region sa Muslim Mindanao BARMMNA numbers 10, 11, 12. Ang DOE, ayon kay Sales, ay nakatanggap ng isa pang aplikasyon na naghirang ng isang lugar para sa exploration of native hydrogen, mayroong 2 mga kontrata sa DP, Development and Production, at isa pang hinirang na lugar number 14 para sa hydrogen. May isa pang application ng hydrogen na hindi pa kasama dito dahil hindi pa rin namin opisyal na binuksan ang proseso ng aplikasyon. Malalabas ito, sa palagay ko, sa susunod na taon, aniya. Ang native hydrogen, tulad ng tinukoy ng DOE, ay gas na natural na nangyayari sa mga pormasyong geologic, at sa kabutihang palad, ang uri ng geology kung saan ang mga ito ay natagpuan na nangyayari sa Pilipinas. Sa Pilipinas, ang mga pangunahing kumpanya ng kuryente ay nagpahayag ng interes upang ituloy ang pagbuo ng hydrogen. Nauna nang sinabi ng Aboitiz Power Corporation na nagtatrabaho ito sa pinakamalaking henerasyon ng kumpanya ng Japan, JERA Company Incorporated. Sinabi ni President Asan Corporation na si Eric Francia na ang green hydrogen ay maaari ring isaalang-alang sa Pilipinas. Noong 2022, sumang-ayon ang ASEAN at ang Puri Usaha Group na magtulungan sa isang platform para sa magkasanib na pag-unlad ng groundbreaking na nababago na mga proyekto ng energy sa Indonesia na nakatuon sa malakihang mga planta ng solar power, sistema ng imbakan ng energy ng baterya at mga green project ng hydrogen. Gayun din, inaasahan ng agency ang pag-drilling ng exploration wells ngayong taon. Sabi ni Sales, mayroon ding isang well sa isang maliit na pagtuklas sa Tindolo noong 2024, kaya, naghahanap kami upang mag-drill ng 4 na balon sa 2025. Ang Prime Energy Resources Corporation, kasama ang DOE at Service Contract 38 SC38 Consortium Partners, na mas maaga ay nagsabing nagsusulong sila sa susunod na subphase ng pag-unlad sa ilalim ng kontrata ng serbisyo ng Malampaya. Ang Prime Energy, isang buong pagmamay-ari na subsidiary ng Prime Infrastructure Corporation at ang operator ng larangan ng gas ng Malampaya,
ay nakikibahagi sa marangal na pagdrilling para sa pagkakaloob ng drill rig. Ang SC-38 Consortium na nakatuon sa pagsasagawa ng mga makabuluhang aktibidad sa pagdrilling sa taong ito, na may layunin na maghatid ng bagong gas sa 2026. Ang bahagi ng pagdrilling ay may kasamang Malampaya Phase 4, na nakatuon sa mga balon ng pag-unlad sa umiiral na Camagoo Malampaya Fields. Ang Phase 4 ay sama-sama sa pagdrilling ng mga well ng produksyon ng Camagoo at Malamampaya East, na tinawag na Project Sinagdala, at ang pagdrilling ng pag-explore ng bagong pag-asa. Samantala, ang Tindolo well ay nasa ilalim ng SC-54 na pinatatakbo ng Nido Petroleum Philippines. Ang Pilipinas ay May 16 na aktibong kontrata sa serbisyo ng petrolyo. Ang DOE na ginanap noong nakaraang taon ang First Bangsamoro Autonomous Region sa Muslim Mindanao, BARMM Conventional Energy Bid Round, kung saan 6 sa 8 paunang natukoy na mga lugar ang nakatanggap ng mga wastong aplikasyon. Ang upstream component ng $4.5 billion proyekto ng gas to power ng Malampaya ay inaasahan na magbigay ng malaking pangmatagalang kita sa pagitan ng $8 billion at $10 billion sa gobyerno ng Pilipinas sa buhay nito. As of 2018, ang proyekto ay lumampas sa $10 billion sa mga kita ng gobyerno. Ang mga pangunahing benepisyo ng Malampaya sa Pilipinas ay kinabibilangan ng pagbabawas ng mga pag-import ng langis, tinitiyak ang isang mas matatag na supply ng energy at isang mas malinis na mapagkukunan ng power, and meeting up to 40% ng mga kinakailangan sa energy ng Luzon. Ang pagpapatakbo ng Malampaya sa buong kapasidad ng mga istasyon ng kuryente na 3,200 megawatts ay inilipat ang higit sa 1.35 milyong kilo ng CO2 bawat oras, isang mas malinis at mas napapanatiling proseso, kung ihahambing sa henerasyon ng energy gamit ang coal or fuel oil.